Nagsimula ang pelikula sa isang matandang lalaki na nagngangalang John Knox, na naghahapunan sa isang restaurant kasama ang kanyang kaibigan na si Thomas Muncie. Ang dalawang matandang ito ay mga hitman na matagal na sa kanilang larangan at hindi pumapalpak sa kanilang mga misyon. Pagkatapos ng kanilang hapunan, sumakay na si John sa kanyang sasakyan at iniwan si Thomas upang umuwi na sa kani-kanilang tahanan. Kinaumagahan, pumunta si John sa isang espesyalistang doktor upang masuri ang kanyang ulo dahil halos araw-araw ay madalas siyang nakararanas ng pagkahilo. Agad na sinuri si John gamit ang mga makabagong kagamitang medikal. Pagkalabas ng resulta, ipinaliwanag ng doktor na si John ay may demensya, na kung saan ay biglang mahihilo ang may sakit at madaling makalimot o makakaranas ng maikling pagkawala ng memorya. Sinabi rin ng doktor na di hamak na mas mabilis ang paglala ng sakit na ito ni John sa kanya di tulad ng sa Alzheimer's at maaaring mayroon na lamang siyang ilang linggo bago tuluyang mawala ang kanyang alaala. Humingi ng paumanhin ang doktor dahil hindi na maaaring magamot ang sakit ni John dahil napakalubha na nito. Tinanong ng doktor kung mayroon bang pamilya si John na maaaring mag-alaga sa kanya, at noong sinabi nito na wala, iminungkahi niya sa kanya ang isang pasilidad para sa mga matatanda. Dahil wala nang magagawa, tinanggap na lang ni John ang kanyang kapalaran kahit na masakit para sa kanya. Kinabukasan, makikita si John nakakagising lang kasama ang isang medyo dalagang babae na nagngangalang Annie. Ito pala ang kasintahan ni John dahil halos 2 taon na siyang hiwalay sa kanyang asawa. May anak na rin si John na nasa hustong gulang na at may anak na rin, ngunit pareho silang nakatira sa kanilang sariling bahay. Si John ay isa ring matalinong lalaki at marami nang naisulat na iba't ibang libro, na mahilig ring basahin ng kanyang kasintahan. Dito ay sinabi ni John kay Annie ang tungkol sa kanyang karamdaman at sinabing hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Umaasa si John na patuloy siyang sasamahan ni Annie dahil wala na siyang ibang karamay ngayon. Kinagabihan, sina John at Thomas ay naghanda para sa kanilang susunod na misyon. Sinabi ni John sa kanya na maaaring ito na ang kanyang huling misyon dahil marami siyang aasikasuhing ibang bagay. Ipinaliwanag ni Thomas sa kanya ang lalaki na papatayin nila ngayon na isang human trafficker, ngunit pinatigil siya ni John sapagkat wala siyang pake dahil mamamatay na rin naman ito, habang si Thomas naman ay laging gustong malaman ang patungkol sa kanilang papatayin dahil napapagaan nito ang kanyang pakiramdam. Nang makapunta sa bahay, naghiwalay ng daan ang dalawa kung saan pumasok si Thomas mula sa likuran habang si John ay dumaan sa harapang pinto. Noong nasa loob na si John, biglang bumalik ang mga sintomas ng kanyang karamdaman na nagdulot ng matinding sakit ng ulo, ngunit agad naman itong nawala. Kalaunan ay pumunta siya sa banyo kung saan doon niya agad binaril ang kanyang target, ngunit nadamay ang isang babae na kasintahan ng lalaki. Pagkatapos ay agad na pinatay ni John ang gripo ng tubig dahil sobrang nakakaabala ito sa kanyang ulo. Sabay na narinig ni John ang tunog ng paglapit ng tao patungo sa banyo. Nang may pumasok, agad na binaril ito ni John, ngunit sa kasamaang palad ay ito pala si Thomas na dumating doon dahil sa narinig na putok ng baril. Humingi ng tawad si John, ngunit ang kanyang mga bala ay tumama sa dibdib ni Thomas kaya agad rin itong namatay. Dahil wala nang magagawa, agad na kumilos si John at inasikaso ang pinangyarihan ng krimen upang magmukhang ang target at si Thomas ay nagpalitan ng putok at lumitaw na wala si John sa eksena. Nang makauwi, kinausap sa telepono ni John ang lalaking umupa sa kanila at sinabi niya sa kanya na matagumpay ang misyon sa kabila ng ilang problema. Kinabukasan, ang pinangyarihan ng krimen ay inimbestigahan ng FBI sa pangunguna ni Emily Ikari at ang kanyang partner na si Detective Rail. Dito ay nakumbinsi ang mga detective na malamang ay mayroong third party na nangyari dahil sa ilang clue na nakita nila. Nasabi nila ito dahil kung namatay sila sa pagbaril sa isa't isa, sino ang pumatay sa gripo ng tubig. Sa huli ay nagpa siya ang mga detective na suriin pa ang kaso gamit ang iba't ibang detalye. Lumipat ang eksena kay John na binisita ang kanyang kaibigan na nagngangalang Philip Jones. Ang lalaking ito ay nagbibigay rin ng trabaho kay John at binabayaran siya sa tuwing matagumpay na natatapos ang kanyang mga utos. Ikinwento ni John ang patungkol sa kanyang huling misyon na hindi naging pulido at napatay ang kanyang kaibigan, kaya sa tingin niya ay panahon na upang siya ay magretiro. Humingi ng pabor si John kay Philip na ibenta nito ang lahat ng kanyang mga assets tulad ng painting at diamante. Binigyan niya si Philip ng listahan ng 3 taong pagbibigyan niya ng kanyang pera, na ang kanyang asawa at anak, at pati na rin si Annie. Pumayag si Philip sa hiniling na pabor ni John at nagpasalamat na si John bago tuluyang umalis. Kinagabihan, umuwi na si John sa kanyang bahay ngunit biglang may kumatok sa pinto. Dahil hindi sigurado kung sino iyon, kinuha niya ang kanyang baril at dahan-dahang lumapit sa pinto.
Ngunit ito lang pala ang kanyang anak na si Miles, na sugatan ng kamay habang umiiyak at humihingi ng kanyang tulong. Tinanong ni John kung ano ang nangyari, kung saan ikinwento ni Miles na nakapatay siya ng isang lalaki. Sinabi niya na ang kanyang anak na apo ni John, na nasa 16 na taong gulang pa lamang ay nabuntis ng isang lalaki na nakilala niya sa online at ang lalaki ay 34 na taong gulang na. Pinuntahan kanina ni Miles ang lalaki upang kausapin ito, ngunit ang lalaki ay masyadong mayabang at walang pagsisisi sa kanyang ginawa na sinasabing nagustuhan nila ang nangyari. Dahil dito, nandilim na ang paningin ni Miles at walang habas na pinagsasaksak ang lalaki. Ngayong hindi alam ang kanyang gagawin, hiniling ni Miles ang tulong ng kanyang ama dahil alam nito ang kanyang trabaho habang siya naman ay walang karanasan sa ganito. Pinahinahon siya ni John at tinanong kung nasaan ang ginamit niyang kutsilyo sa pagpatay, at nang ipakita ito ni Miles ay inutusan siya ng kanyang ama na linisin ang sarili at magpalit ng damit. Inutusan siya na ilagay ang kanyang damit sa plastic bag at umuwi sa kanyang ina at huwag sasabihin sa sino man ang tungkol sa pagpatay. Pagkalipas ng ilang minuto, pumuntang mag-isa si John sa bahay ng lalaking pinatay ng kanyang anak. Isinulat niya sa papel ang lahat ng plano niya upang malinis ang krimen kung sakali mang bigla niya itong makalimutan. Isinagawa ni John ang kanyang karaniwang hakbang sa paglinis ng krimen upang malito ang mga mag-iimbestiga. Pumunta siya sa guardhouse at pinatulog ang bantay bago inasikaso ang mga CCTV footage. Mabilis na minanipula ni John ang kuha ng CCTV at binura niya ang oras kung saan nakunan si Miles na pumasok sa lugar. Matapos maramdamang ligtas na ang lahat, nagmamadaling umalis na si John sa guardhouse. Sa istasyon ng pulisya, sinusuri ni Detective Ikari at ng kanyang mga kasama ang tungkol sa pagkamatay ng target ni John sa huli nitong misyon at pati na rin ang pagkamatay ni Thomas. Nalaman nila na si Thomas ay isang hitman, at nakuna ng CCTV ang pagpunta nila ni John sa lugar ng pagpatay, ngunit inisip ng mga detective na isang driver lang si John dahil wala silang masyadong alam patungkol sa kanya. Ang tanging alam nila sa kanya ay nakulong ito ng 6 na taon para sa kasong tax evasion, at isa siyang matalinong lalaki na nagtapos ng 2 PhD sa English Literature at History. Maya-maya pa ay nakatanggap sila ng text patungkol sa pagkamatay ng isang lalaking nagngangalang Andrew Palmer, ang pinatay ni Miles. Agad silang pumunta sa crime scene upang imbestigahan ang pagkamatay ng lalaki at nakakalap sila ng iba't ibang ebidensya tulad ng telepono ni Andrew. Sa kabilang banda, binisita ni John ang kanyang kaibigan na nagngangalang Xavier, na isa ring hitman noon kagaya niya ngunit nagretiro dahil sa katandaan. Ipinaalam ni John ang tungkol sa kanyang sakit at pati na rin ang gulo na napasok ng kanyang anak. Si John ay may plano na iligtas si Miles at isinulat ang lahat ng kanyang plano sa kanyang notepad. Hiniling niya kay Xavier na makipag-ugnayan siya sa kanya sa araw-araw, at gabayan siya upang ipaalala ang tungkol sa kanyang planong iligtas si Miles. Bilang isang mabuting kaibigan, ipinangako ni Xavier na gagawin niya ito. Sa araw na iyon, nakitang dinudungisan ni John ang puting damit ni Miles gamit ang dugo ng hayop at sa kanya ito inilagay sa isang plastic bag. Hindi nagtagal, dumating si Annie sa kanyang bahay upang dalawin si John. Gayunpaman, si John ay busy sa pag-aayos ng plano upang tulungan si Miles kaya hindi niya naasikaso si Annie. Pumasok si Annie sa silid at nakita ang mga painting sa ilalim ng kama kaya tinanong niya ito kung tunay ba ang mga iyon, na sinagot naman ni John na oo, at iyon ang magsisilbing bayad para sa kanyang mga misyon. Sinabi niya rin na malapit na niyang ibenta ang lahat ng kanyang mga assets kabilang na ang mga painting na iyon at ilang diamante, na maaaring umabot sa milyon-milyon. Dahil sa sobrang busy ni John sa araw na iyon, hiniling niya kay Annie na umuwi na muna at bumalik na lang sa susunod na linggo. Di nagtagal, nakatanggap ng tawag si John mula kay Xavier na nagtanong sa kanya kung natatandaan pa nito ang kanyang plano. Sumagot si John ng oo, at sinabing kasalukuyan siyang busy sa pag-aayos ng lahat. Pinayuhan siya ni Xavier na tanggalin ni John ang passcode sa kanyang telepono upang kung sakali man na makalimutan ito ni John at magkaroon ng problema ay agad siyang makakatawag. Pagkatapos ay nagpatuloy si John sa paglalagay ng mga peking fingerprint sa mga nakuha niyang ebidensya para sa pagpatay ni Miles kay Andrew. Inilagay niya ang lahat ng mga ito sa bawat plastic bag at planong gamitin mamaya. Kinagabihan, nakipagkita siya kay Miles sa isang restaurant. Sinabi ni John sa kanya na hindi magtatagal ay tatanungin si Miles ng mga pulis para sa krimen dahil ang kanyang anak ay may relasyon kay Andrew. Iminungkahi ni John sa kanya na kapag dinala nila siya sa interogasyon, dapat siyang maging kalmado at huwag magpapanik dahil maghihinala lang ang mga pulis. Pagkatapos ay ipinaabot ni Miles ang kanyang pasasalamat kay John at inalala ang kanilang mga araw noong siya ay bata pa lamang at laging dinadala ng kanyang ama sa kagubatan upang mangaso. Sinabi niya rin na hindi niya naman talaga kinamumuhian ang kanyang ama, ngunit napilitan lang silang lumayo sa kanya matapos malaman ang kanyang tunay na ginagawa.
Kinabukasan, nakitang nagmamasid si John sa bahay ni Miles, at noong umalis ito kasama ang kanyang asawa at anak, pumasok si John sa loob. Hindi pa malinaw kung ano ang balak na gawin ni John, ngunit inilagay niya ang lahat ng iba't ibang ebidensya sa bawat sulok ng bahay ng kanyang anak. Samantala, si Miles at ang kanyang pamilya ay kumakain sa labas ng kafe, ngunit si Miles na makikitang napapraning at tila wala sa sarili, ay napansin ng isang lalaki na patuloy na tumitingin sa kanyang anak. Nang lumabas ang lalaki, kinumpronte ito ni Miles at agad na sinuntok ng walang dahilan. Sa kabilang banda, patuloy na iniimbestigahan ng mga detective ang mga pinatay ni John sa kanyang huling misyon, at napag-alaman nila na mas nagiging maingat ang matanda tulad ng hindi paggamit ng kanyang bank account simula noong nangyari ang krimen. Dahil sa ideyang iyon, napagpasyahan nila na bisitahin si John upang tanungin siya at kumuha ng ilang impormasyon. Nang makapunta sa bahay ni John, tinanong nila ito kung maaari siyang sumama ng boluntaryo sa kanila, at pumayag naman si John. Pagdating sa istasyon ng pulisya, sinimulang ipaliwanag ni Ikari ang tungkol sa kanyang hinala sa nangyaring krimen, kung saan sinabi niya na mukhang isang aksidente ang nangyari sa pagkamatay ng dating kaibigan ni John na si Thomas, matapos nilang malaman na iisang bala ng baril ang tumapos sa mga biktima. Gayunpaman, dahil sa lumalalang sakit sa memorya ni John, hindi siya makasagot ng maayos sa detective at sinabi pang kilala at nakausap nito ang ama ni Ikari, kahit na matagal na itong namatay. Sinabi niya na wala silang kaukulang ebidensya upang mapatunayan na si John ang may sala sa mga pagpatay, at sinabi pang papayag siyang magpakulong kung mapatunayan nila ito, bago siya tuluyang umalis sa silid. Nagpunta si John sa bahay ng kanyang dating asawa na si Ruby. Agad niyang sinabi sa kanya na malapit na siyang umalis, ngunit makakakuha muna siya ng pera para sa kanyang trabaho na kanya namang ipapamahagi sa kanila. Gayunpaman, sinabi ni Ruby na hindi niya kailangan ng kanyang maruming pera, at bagkus ay si John mismo ang kanyang nais na bumalik dahil napatawad na niya ito at mahal pa rin kahit kaunti. Ngunit dahil alam ni John na hindi na magtatagal ang kanyang buhay, nagpaalam na siya sa kanyang asawa bago tuluyang umalis. Pagkalipas ng ilang linggo, binisita muli ni Annie si John sa kanyang bahay. Dito ay nabanggit ni John kay Annie na malapit na niyang ibenta ang lahat ng kanyang assets at pagkatapos ay ipamahagi ito sa 3 tao sa tulong ng kanyang kaibigan. Ang 3 taong iyon ay ang kanyang mag-ina at si Annie. Nang marinig ito, naisip ni Annie na nagbibiro lang si John at malamang na nakalimot lang dahil sa kanyang katandaan kaya hindi niya ito sineryoso. Lumipat ang eksena sa istasyon ng pulisya, kung saan nalaman ni Detective Ikari na si Andrew ay nagkaroon ng relasyon sa apo ni John at nabuntis ito. Samantala, si John ay pumunta sa kanilang lumang cabin sa gitna ng kagubatan, kung saan kinuha niya mula sa loob ang itinago niyang mga diamante. Pagkalipas ng ilang oras, dinala ang pamilya ni Miles sa istasyon ng pulisya upang interogahin, kung saan tinanong ni Detective Rail ang mag-ina habang si Ikari ay tinatanong si Miles. Sinabi ni Ikari sa kanya na habang kasalukuyan silang nasa interogasyon ay may ipinadala silang mga tauhan sa bahay ni Miles upang halugugin ito sa bisa ng search warrant. Ipinaliwanag ni Ikari kay Miles na mayroon silang kopya ng CCTV footage kung saan nakuhanan siya na papunta sa bahay ni Andrew, at alam rin nila na nagkaroon ng relasyon ang anak nito sa biktima. Gayunpaman, dahil sa mga sinabi sa kanya ng kanyang ama, nanatiling kalmado si Miles na sinasabing hindi siya ang pumatay, at humiling pa ng kanyang abogado dahil tumatanggi siyang magsalita. Nang dumating ang kanyang abogado, ipinakita ni Ikari ang mga nahanap ng kanyang mga tauhan sa bahay ni Miles, na ang lahat ng ebidensya sa pagpatay kung saan direktang itinuturo si Miles sa tulong ng mga fingerprint at hibla ng buhok. Hindi makapaniwala si Miles sa nangyari, ngunit dahil sa kanilang konkretong ebidensya na nagpapatunay kay Miles bilang salarin, sinabi ni Ikari na inaaresto niya ito para sa salang murder. Samantala, si John ay pumunta sa isang lugar sa gitna ng kagubatan, kung saan nararamdaman niyang lumalala ang kanyang karamdaman. Kalaunan ay naligaw si John at dito nalipasan ng gabi, ngunit sa kabutihang palad ay nakita siya ng isang lalaki, na naghatid sa kanya sa bahay ni Xavier. Pagbalik sa istasyon ng pulisya, nalaman ni Ikari mula sa kanyang tauhan na ang dahilan ng nakaraang pag-alis ng bayan ni John ay upang makipagkita sa isang doktor na espesyalista sa mga sakit tulad ng demensya. Inihatid ni Xavier si John sa kanyang tahanan, kung saan sinabi ni John na ipapamahala niya sa kanya ang pamamahagi ng kanyang pera. Nang makarating, sinabihan niya si Xavier na maghintay sa sasakyan dahil kukunin niya ang mga assets na ibebenta. Ngunit nang siya ay pumasok, biglang tinambangan si John ng 3 lalaki, na kasama pala ni Annie upang pagnakawan siya. Gayunpaman, nang ibibigay na ni John ang mga diamante, agad siyang kumilos at inagaw ang baril at inatake ang mga lalaki. Nang matagumpay na matapos sa kanila, nilapitan ni John si Annie habang nakatutok ang baril.
Tinanong ni John kung bakit nagawa iyon ni Annie sa kabila ng pagkakaroon niya ng parte ng kanyang pera, ngunit sinabi ni Annie na akala niya ay ang kanyang asawa ang kanyang tinutukoy. Itinutok muli ni John ang baril kay Annie, ngunit hindi malinaw kung pinatay niya ito. Kinabukasan, inasikaso ni Philip at Xavier ang mga pera ni John, kung saan sinabi ni Xavier na hatiin sa dalawa ang mga ito at tanggalin sa listahan si Annie bilang tugon sa utos ni John. Samantala, si John na may sinasaulo mula sa kanyang notepad ay binisita ang kanyang anak sa bilangguan. Si Miles na litong-lito sa mga nangyari ay tinanong ang kanyang ama kung bakit niya ginawa iyon, ngunit agad siyang pinatigil ni John at sinabing ginawa niya iyon dahil siya ang dahilan ng kanyang pagkakakulong ng 6 na taon para sa tax evasion. Mariing itinatanggi ni Miles ang kanyang paratang at sinasabing nagkakamali ito, ngunit pinipilit ni John na siya ang nagturo sa kanya upang makulong noon, bago siya tuluyang umalis. Kalaunan sa araw na iyon, nalaman ni Ikari at Rail mula sa nagsusuri ng ebidensya sa pagpatay kay Andrew, na peking mga fingerprints ang lahat ng nasa ebidensya at malamang na inilagay lang ang mga iyon upang ma-frame up si Miles. Samantala, sinunog ni John ang kanyang notepad upang hindi mag-iwan ng ebidensya, at pagkatapos ay tinawagan niya si Xavier. Sinabi ni Xavier na isang hakbang na lang ay matatapos na ang kanyang plano sa pagligtas sa kanyang anak, at iyon ay kapag tumawag si Xavier sa istasyon ng pulisya. Binigyan ni John si Xavier ng go sign upang gawin iyon, at hiniling rin na sabihin sa kanila na mayroon siyang kasamang 3 bangkay sa kanyang bahay. Habang sinusuri ni Ikari ang CCTV footage, nakatanggap sila ng tawag mula kay Xavier na nagsumbong sa kanila na mayroong pinatay si John sa kanyang bahay. Mabilis silang pumunta sa bahay ni John at inaresto ito, ngunit nakita rin nila sa loob ang lahat ng ebidensya na magtuturo sa kanya na siya ang nag-frame up sa kanyang sariling anak, at ipinagpalagay nila na siya ang tunay na pumatay kay Andrew. Dahil dito, napilitan si Ikari na palayain si Miles, na labis pa rin na nagtataka kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Ikari sa kanya na si John ang pumatay kay Andrew at nag-frame up sa kanya para sa pagpatay dahil nakita nila ang lahat ng kagamitan na ginamit nito para sa paggawa ng peking ebidensya na nakita sa bahay ni Miles. Tinanong ni Ikari kung bakit magagawa iyon ni John sa kanyang sariling anak, na sinagot naman ni Miles na dahil siya ang nagpakulong sa kanya ng 6 na taon, tulad ng pilit na ipinaparatang ni John sa kanya sa bilangguan. Pagkalipas ng 7 linggo matapos ma-diagnose si John ng demensya, binisita ito ni Ikari sa bilangguan upang subukang paaminin ito na siya ang pumatay kay Thomas sa huling pagkakataon. Gayunpaman, dahil masyado nang malala ang kanyang sakit, halos hindi na makapagsalita si John at tila nawala na sa pag-iisip. Sunod na bumisita si Miles sa kanyang ama, kung saan hindi na siya nito tuluyang kilala. Ipinahayag ni Miles ang kanyang pagmamahal sa kanyang ama, at saka na siya umalis. Sa huling eksena, dinala si John sa mental health facility, habang natanggap ni Miles at ng kanyang ina ang mga ipinadalang pera para sa kanila. Dito ay ipinakita rin na si Annie ay buhay pa at nakatanggap ng maraming libro mula kay John, at dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload.